Takas sa Dilim, ang kwento ni Rose Ann at ang manananggal. Bago magsimula, hello mga chief. Bago natin simulan ang kwento, baka pwede makahingi ng like, share at subscribe kung nagustuhan nyo ang mga kwentong ganito. Hindi natin papatagalin, simulan na natin to. Scene 1. Ang pagtakas ni Rose Ann. Gabi na sa bukid, madilim at tahimik. Si Rose Ann, isang buntis na dalaga, ay nagmamadaling naglalakad sa gitna ng mga puno at halaman. Hinahabol siya ng takot habang naririnig niya ang malakas na paggaspas ng mga pakpak sa likod niya. Rose Ann, huminga ng malalim, nagmamakaawa. Lord, tulungan mo po ako. Hindi ko kayang mawala ang anak ko. Hindi ako papayag na maging biktima ng halimaw na yan. Biglang may narinig siyang malakas na tawa mula sa itaas. Tumingala siya at nakita ang isang nakakatakot na manananggal, isang babaeng may malaking pakpak at walang katawan mula sa baywang pababa. Ang manananggal ay nakatingin sa kanya ng masama. Manananggal, malakas at nakakatakot na boses. Rose Ann, hindi mo ako matatakasan. Ang iyong sanggol ay magiging akin. Rose Ann, sumigaw ng takot. Hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko. Lumayo ka sa akin. Tumakbo si Rose Ann ng mas mabilis, ngunit ang manananggal ay patuloy na sumusunod sa kanya. Sa gitna ng pagtakas, naalala niya ang payo ng kanyang lola. Kapag nakakita ka ng manananggal, hanapin mo ang kanyang katawan. Ito lang ang tanging paraan para talunin siya. Scene 2. Ang lihim ng manananggal. Habang tumatakbo, napansin ni Rose Ann ang isang maliit na kubo sa gitna ng bukid. May nakikita siyang ilaw sa loob nito. Nagpasya siyang pumasok at doon niya nakita ang isang kakaibang bagay. Ang ibabang bahagi ng katawan ng manananggal nakatago sa isang sulok. Rose Ann, bulong sa sarili. Ito na ang sagot. Ito ang tanging paraan para talunin siya. Dali-dali niyang kinuha ang isang kutsilyo na nakita sa kubo at sinugod ang ibabang bahagi ng katawan ng manananggal. Habang ginagawa niya ito, naririnig niya ang malakas na paggaspas ng pakpak ng manananggal na papalapit. Manananggal, sumisigaw ng galit. Huwag mong galawin yan! Ibalik mo sa akin ang katawan ko. Rose Ann, matapang na sumigaw. Hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko. Ito na ang katapusan mo. Tinakpan ni Rose Ann ng asin ang ibabang bahagi ng katawan ng manananggal. Biglang sumigaw ang manananggal ng matinding sakit at nagsimulang matunaw. Ang kanyang mga pakpak ay nagsimulang mawala at ang kanyang boses ay humina. Manananggal, mahina at puno ng hinagpis. Rose Ann, hindi mo alam ang ginagawa mo. Hindi mo alam ang tunay na dahilan kung bakit kita hinahabol. Scene 3. Ang katotohanan. Nang malapit nang mawala ang manananggal, biglang nagbago ang anyo nito. Sa halip na nakakatakot, ito ay naging isang magandang babae na puno ng lungkot. Rose Ann, nagulat. Sino ka? Bakit mo ako hinahabol? Manananggal, mahinang boses. Ako ay isang ina na nawalan ng anak. Nais ko lang magkaroon ng pamilya muli. Ngunit ang sumpa ay hindi ko na kontrolado. Naging halimaw ako dahil sa labis na kalungkutan. Naramdaman ni Rose Ann ang awa sa manananggal. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring ipagkatiwala ang kanyang sanggol sa isang halimaw. Rose Ann, mahinang boses. Pasensya na, ngunit hindi ko maaaring ibigay ang anak ko sa iyo. Sana ay mahanap mo ang kapayapaan. Nang masabi niya ito, tuluyan nang nawala ang manananggal. Ang kubo ay naging tahimik at si Rose Ann ay naiwang nag-iisa, dala-dala ang kanyang sanggol at ang aral na natutunan. Scene 4. Ang pagbabalik. Kinabukasan, bumalik si Rose Ann sa baryo. Ang mga tao ay nagulat nang makita siyang buhay at ligtas. Ngunit hindi na niya kailanman isinaysay ang buong kwento. Para sa kanya, ang mahalaga ay ligtas siya at ang kanyang anak. Rose Ann, bulong sa sarili habang hinahaplos ang kanyang tiyan.
Salamat, Panginoon. Hindi ko hahayaang may masaktan sa amin. Magiging malakas kami para sa isa't isa. Ang kwento ni Rose Ann at ng manananggal ay naging alamat sa baryo. At tuwing gabi may mga nagsasabi na naririnig pa rin ang malungkot na awit ng manananggal sa gitna ng bukid, naghahanap ng kapayapaan na hindi niya matagpuan. Tapos, sana nagustuhan niyo ang kwento. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para sa mas maraming nakakatakot at kakaibang kwento. Salamat, mga chief!